Good morning! Ako nga pala si Alin Lucas, isang technopreneur under Team Titans. At welcome sa ating technical training videos. Ang topic natin ngayon ay account replenishment. Sa halagang 100 pesos, pwede na tayo mag-deposit sa ating LoadExtreme wallet sa pamamagitan ng Globe GCash. Ito ang mga sumusunod na procedure. Kung hindi pa kayo naka-register sa Globe GCash, kailangan muna nating i-register ang ating Globe or Touch Mobile SIM card sa GCash. I-dial lang natin ang *143 number sign at i-press natin yung call. Pagkatapos, i-select lang natin yung number na nagko-correspond sa GCash, then select register. Pagkatapos, i-enter lang natin ang mga sumusunod na information. Yung 4-digit MPIN, yung gusto natin maging password, yung ating first name, last name, mother's maiden name, at complete address. Pag successful yung ating registration, makakatanggap tayo ng confirmation text mula sa 2882. Maaari tayo mag-deposit sa ating GCash account sa pamamagitan ng mga sumusunod: online bank transfer from your Megalink or BankNet bank account, BankNet ATM, mobile phone banking from Union Bank and BPI, GCash outlets tulad ng Villarica Pawn Shop at Globe Business Center. Makakatanggap tayo ng confirmation text mula sa 2882 kung successful ang pag-transfer natin ng ating cash papunta sa ating GCash account. Ito naman ang mga procedure kung paano tayo mag-reload ng ating LoadExtreme wallet via Globe GCash. I-type lang natin ang mga sumusunod na syntax: LX space greload space user ID or yung ating ID number /pik/amount/GCash mobile number. Pagkatapos nito, isend lang natin sila sa ating mga assigned gateway. Then, wait for LoadExtreme to verify information. Pagkatapos, makakatanggap tayo ng isang SMS request na kung saan kailangan natin i-input ang ating 4-digit GCash MPIN number. Pag wala tayong response, after 5 minutes, automatic na makakancel ang ating transaction. Then, pagka-input natin ang ating 4-digit GCash MPIN number, automatic na makikredit sa ating LoadExtreme account yung ating load wallet request mula sa Globe GCash. Remind ko lang na meron tayong 5 pesos service fee per transaction regardless of amount. Ang minimum amount na pwede natin i-deposit ay 100 pesos. For a minimum of 500 pesos, pwede na tayo mag-deposit ng ating load wallet sa Union Bank. Kumuha lang tayo ng bills payment slip, tapos isulat lang natin sa company institution, V-Mobile, sa client name yung pangalan ninyo, sa reference number yung inyong ID number. Pag sa Union Bank kayo nag-deposit, hindi na natin kailangan mag-send pa ng LX reload notification, same day ang crediting nito at wala itong inter-branch deposit charge. For a minimum 500 pesos, pwede rin tayo mag-deposit sa UCPB. Kumuha lang tayo ng payment slip, then isulat lang natin sa company institution, V-Mobile, client name yung pangalan ninyo, sa reference number yung inyong ID number. Pag sa UCPB kayo nag-deposit, hindi na natin kailangan mag-send pa ng LX reload notification, same day ang crediting nito at wala itong inter-branch deposit charge. For a minimum of 500 pesos, pwede rin tayo mag-deposit ng ating load wallet via Metrobank. Kumuha lang tayo ng payment slip, then isulat lang ninyo sa company institution, V-Mobile, sa client name yung pangalan ninyo, sa reference number yung inyong ID number. Pag sa Metrobank kayo nag-deposit, hindi na natin kailangan mag-send pa ng LX reload notification, same day ang crediting nito at wala itong inter-branch deposit charge. For a minimum 500 pesos, pwede rin tayo mag-deposit ng ating load wallet sa BDO. Kumuha lang tayo ng cash deposit slip, then pagkatapos, sa account number, isulat lang natin ang account number ng V-Mobile na 464-006-2675. Sa account name naman, ang isusulat natin ay V-Mobile Technologies Incorporated. Pag sa BDO kayo nag-deposit, kailangan pa natin mag-send ng LX reload notification, wala itong inter-branch deposit charge, at huwag natin kakalimutan ang ating resibo na ibibigay ng bank teller. After natin makuha ang ating cash deposit slip, i-type lang natin ang mga sumusunod na syntax: LX space reload space ID number /PIK/amount
/bank/branch/branch code/account number /date/time. Then, isend natin sila sa ating mga gateway. Remind ko lang kayo na dapat kung ano yung nakalagay na date tsaka time dun sa cash deposit slip, yun ang ating ilalagay sa ating LX Reload notification. For a minimum of 500 pesos, pwede tayo mag-deposit ng ating load wallet sa BPI. Kumuha lang tayo ng cash deposit slip at isulat natin sa account number yung BPI account number ng V-Mobile na 4021-011091. Then sa depositors or merchant name, V-Mobile Technologies Incorporated. Pag sa BPI tayo nag-deposit, required tayo mag-send ng LX Reload notification. Wala itong interbranch deposit charge at huwag natin kakalimutan ang resibo na ibibigay ng bank teller. After natin makuha ang ating BPI deposit slip, i-type lang natin ang mga sumusunod na syntax. LX space reload space ID number /PIK/amount/bank/branch/branch code/account number/date/time. After nito, isend natin sila sa ating mga assigned gateway. Remind ko lang na dapat kung ano nakalagay na date and time dun sa ating deposit slip, yun ang ating susulat sa ating LX Reload notification text. For a minimum of 300 pesos, pwede na tayo pa-load wallet transfer mula sa ibang technopreneur. Ang technopreneur na mag-load wallet transfer para sa ibang V-Mobile members ay itatype ang ganitong syntax: LX space transfer space ID number space PIK space LX load space amount space techno-user or technopreneur ID number space techno-user or technopreneur cellphone number. Pagkatapos ito, isasend niya lang ito sa kanyang gateway. Remind ko lang na meron tayong 1 peso transaction charge pag ang load wallet transfer natin ay nag-amount ng 300 hanggang 499. Pag 500 pataas, wala na tayong 1 peso transaction charge. Ang 1 peso transaction charge natin ay automatic na mababawas sa ating load wallet account.